natin ang summer heat dahil March 1 na. And officially, I think summer is in! Kaya naman mga kapuso, para umpisahan ang ating summer fun this year. Nandito tayo ngayon sa isang bagong resort sa Marilao, Bulacan. At syempre, para mas painitin na ating umaga, kasama natin ang hot na hot. Kaya sana malaking muscles mo. Enzo Pineda, good morning, Enzo! Bakit malaki muscles ka? Ayan, may kasama mang drums, diba? Of course, hindi, mapapansin natin talaga dito ang twin wave pool nila dito. Diba? Hindi na kailangan mag-travel ang ating mga kapuso dahil 30 minutes away lang ang resort na ito. Correct. 30 minutes away lang to from Quezon City. Mga ilang tumbling yun? Mga 5 tumbling lang yun from Quezon City. 5 tumbling saka isang date sa aming girlfriend din. Ayan. At yung nga nabanggit mo, isa sa mga features nila dito, yung wave pool nila na actually, sabi nila ay parang inspired ng Boracay. Sa Lingayen Golf. Yun, Lingayen Golf. O, diba? Tamang-tama yan. Hindi nyo na kailangan lumayo para na kayo nasa Boracay at nasa Lingayen Golf. At mukhang enjoy na enjoy mga kabarkada natin siya na nagsiswimming. Alright, now, bukod doon sa... Tumasik talaga yun. Okay. Bukod doon sa wave pool, isa rin sa mga areas dito na may enjoy nila ay ito nilalaro natin ang sand area. Monica, parang gutom ka na ata. Ay, mamaya na. Ayaw mo ba? Mamaya. At habang naglalaro kayo dito, pwede nyo pang i-enjoy ang reggae band na kasama natin. At si Arn, syempre nakiki-enjoy na rin, nakikisaya dyan sa reggae band. Anyway, ito Enzo, importante, syempre kapag tayo nag-enjoy, kailangan safe tayo. So isa sa mga dapat nating iwasan ay yung heat stroke. So para maiwasan yan, o paano ito iwasan, kasama natin ngayon ang isang Dr. Jacqueline Angeles. Ayan, Dr. Good morning po, Doc. Hello Enzo. Doc, alam nyo kanina, si Enzo, nakita ko, hinimatay eh. Oo nga. Nahimatay ako dahil pagising ko, maraming magandang babae. So, hindi ko alam kung dahil heat stroke yun or dahil sa init lang na Iba yung init yata panahon. ng Init lang ng panahon. Oo, lalo na ngayong summer, mainit So ano ba usually talaga nagiging main cause nun? Okay, pag heat stroke kasi, it's a condition ng katawan natin, masyadong umiinit. So, nangyayari, pag masyado tayong exposed sa init, nawawalan tayo ng tubig sa katawan, nade-dehydrate. Kaya nangyari kay Enzo kanina, nahimatay siya, kaya tinulungan siya ng mga kaibigan niya na mapupunta sa isang lugar na hindi masyadong mainit. Pero pag sinabi mo kasing heat stroke, iba siya sa stroke. Yung stroke kasi, isa yung kondisyon na parang nawawalan ng blood flow ng isang parte ng utak natin. Tapos yung heat stroke, importante din na alam natin na yung mga simptomas, kagaya na parang nahihilo tayo, sumasakit ang ulo, kagaya sa'yo, parang hinang-hina ka. Kaya importanteng natutulungan agad, nakikita, tapos ilalagay ka sa isang area, tapos alam mo yung gagawing first aid. So ano po ba dapat gawin? Okay, so number 1, kagaya nangyari sa'yo, binigyan ka agad ng malamig na tubig, ilagay ka sa isang lugar na medyo malamig, tapos kung medyo nanghihina ka, maganda pinakain ka nila ng saging kasi rich in potassium yun para medyo mas malakas ka kasi kailangan na electrolytes ng katawan. Tapos din, kailangan tingnan mo kung maganda ang paghinga mo. Tapos kung medyo na-revive ka na, maganda din pakainin kung gutom ka. Tapos importante din na dapat hindi ka masyadong mabilad sa araw, na kapag alam mo medyo mahina ang katawan mo, hindi ka muna magkakaroon ng outdoor activities na medyo may expose ka masyado sa init. Meron bang, Doc, meron bang parang certain time lang na parang kailangan nakababad ka sa araw? Bilang pag summer, hindi naman talaga maiwas. Hindi ba parang, let's say, between 1 to 2 ba? Yes, oo. Kailangan kasi pwede kang magkaroon ng outdoor activities pag medyo maaga pa. Iwasan mo yung mga around 10 o'clock to around 2 in the afternoon kasi yun yung talagang tirik na tirik ang araw, mainit. Mawawalan ka talaga ng maraming tubig sa katawan. Alright, now, Doc, ito na, mga last paalala, reminders sa ating mga kapuso para makaiwas mga ganitong klase situation at ma-enjoy natin ang summer fun. Okay, sa mga may plano po na magkaroon ng mga outdoor activities ngayong summer, una-una po kailangan alam nyo na magsusuot kayo ng lightweight na mga material para hindi masyadong mainit. Yung mga damit po ninyo kailangan light din ang color, wag masyadong mga dark kasi mag-absorb ng heat. Before you go out, kailangan enough hydration, maraming tubig, kailangan busog, at kung medyo mahina ang katawan, wag na muna magkaroon ng outdoor activities, magpahinga na muna kasi baka kayo ma-heat stroke. Ayan. Ako, ang dami natin natutunan ngayon. Thank you so much, Doc. Enzo! Thank you, Maraming Monica. salamat, Doc. Actually, kanina na-realize ko na iba pala yung nangyari sa akin. Oo nga, buti Dahil na lang may mga nabighani lang friends ako ka. sa mga magagandang babae kanina. Dahil nakita mo daw ako. Thank you so much.